first, let's explore kung ano bang meron sa isang or sa field ng electrical engineering. So, ano po ba ang ginagawa pagdating sa electrical engineering? So, well, if you're already familiar sa inyong naging orientation before, so, well, electrical engineering is the profession that concerned with the systems that produce, transmit, and measure electrical signals. So, ibig sabihin, ang electrical engineering ay may kinalaman po dun sa mga iba't ibang system, particularly yung mga electrical system na nagpo-produce or nag-generate ng electricity. So dito, inaaral natin yung tungkol po sa mga source of electricity. Kagaya po ng mga power plants, renewable energy, battery, generator, and other sources. Ayan. So kumbaga, inaalam natin syempre yung iba't ibang mga sources. And of course, we are going to deal on that. Transmit, ibig sabihin, dinidiscuss din natin dito or inaalam natin kung paano po na i-deliver yung isang signal from one point to another. Paano ba na i-deliver ang electricity from the source to the load? Yan. So, paano po ba nasa-send? Yan. Okay? And then, measure electrical signals. So, inaalam natin yung mga quantities po ng mga iba't ibang or inaalam natin yung amount ng mga iba't ibang quantities na related po sa electrical or sa electricity. Yan. So, well, si Michael Faraday nga ay nakilala nga po sa when it comes to electrical engineering, in particular po dun sa electromagnetic induction. Ayan. So, sir, ano po bang ibig sabihin ng electromagnetic induction na sinasabi, pag sinabi kasi nating electromagnetic induction, basically kasi, pamamagitan daw ng magnetic field, sa pamamagitan ng magnetic field na nagbabago doon sa isang conductor, kaya niya po makapag-generate ng voltage or electricity. Sa pamamagitan lang po ng pagbabago ng magnetic field or ng current doon sa isang material o sa isang conductor para makapag-generate ng voltage. Yan po ang sinabi or naging or describe ni Michael Faraday dun sa electromagnetic induction. And from that, since that discovery made, so doon na po nag-start na magkaroon po ng mga iba't ibang design, construction, and manufacturing ng mga devices and systems na ating ginagamit ngayon in relation doon sa electricity. Of course, yung mga iba't ibang apparatus, yan, yung mga iba't ibang equipment, okay? And from that, ay nagkaroon po ng mga iba't ibang pioneers, yung mga pinaka-prominent na mga pioneers when it comes to electrical engineering. Because of that electromagnetic induction, so nag-start yung mga pag-invent ng mga iba't ibang equipment or devices. Kagaya po ni Thomas Edison, who was behind of electric light bulb. Ayan. Na later on, dito sa Philippines ay na-adapt din natin. After many, siguro mga bandang 1900s, dito sa Pilipinas kasi, dun pala nag-start yung paggamit po ng electricity dito sa atin sa Pilipinas. Dala na rin po ng influensya ng mga I think Americans, if I'm not mistaken, mga bandang 1900s. Kasi syempre ng mga panahon ng Kastila kasi ano pa lang tayo more on lampara. Ayan. So mga lampara pa ng mga panahon yan. Then hanggang sa yun, nag-start na ma-develop po yung electrical system dito sa Pilipinas pamamagitan po ng mga ilaw. Ayan. George Westinghouse, ito nabanggit natin a while ago na siya po yung nag-adapt ng alternating current para magamit po sa power system, or para magamit po sa power transmission na ating napapakinabangan hanggang sa ngayon, Ayan, hanggang ngayon. Ayan. Okay? Although siya po yung nag-adapt, pero ang nagpasimula talaga ng paggamit ng alternating current ay si Nikola Tesla na in-apply niya po sa mga
induction motor. Ayan, or sa mga polyphase na type ng motor. Ayan, si Nikola Tesla po yun. So well, saan ba sir madalas nagagamit yung mga induction motor? Well, karamihan sa mga machines, specifically po sa mga pumps, no? So doon po yan, or pwede rin po siyang gamitin parang tawag doon, turbine. Ayan. Pagdating po sa mga generator. Ayan. So yan po yung pagdating po sa induction motor, yan sa mga pumps, sa mga compressors. Ayan. So doon po siya madalas nagagamit, no, yung mga induction motors, no. So magmula po sa pinaka mga single phase, kagaya po sa mga ano guys, sa mga electric fan. Ayan. So yan din, example din po yan ng induction motor. So mapa single phase man yan or mapa three phase, no? Ayan. So nga pala, speaking of single phase and three phase, pag sinabi natin kasing single phase, meron lang po tayong dalawang linya. So line 1 and line 2, no? Pag tatlong linya na, so we're in parehas pong ano yun, parehas hot wire. So line 1, line 2, line 3. Okay? So yun po yung ano, pag three phase. Then other than that, may mga naririnig kayo na pagdating sa electrical system, yung mga neutral, yung mga ground conductor, so yung mga yon. So others, other connection na po yun, or other wires na po yun. Okay? Pero pag single phase, dalawang linya. Pag or dalawang hot wire. Pag three phase, tatlo. Okay? Next is Guglielmo Marconi. So siya po yung nakagawa ng what do you call this? Yung long distance na radio transmission. Yan na of course sa ngayon napapakinabangan natin, no, sa pamamagitan po ng mga radio station. Yan. Okay? And siya rin po ang nasa likod po ng paggamit ng radio telegraph system. Yan. Then si Philo T. Farnsworth naman, siya po ang nasa likod ng he was an inventor, no? At yung nagpasimula nga po ng electronic television system. Okay? Yan. So sila po yung mga nasa likod po ng mga iba't ibang inventions pagdating po sa electrical engineering. Well, kung yung iba pang mga mga personalities na connected po sa electrical, like si Maxwell, si Maxwell kasi, ang parang naging focus niya naman kasi is more on siya dun sa dun sa involvement ng light, yung sinasabing electromagnetic radiation. So yun naman yung kanyang naging parang contribution. Then si Benjamin Franklin naman, siya naman po yung nasa likod ng what do you call this? Yung kite experiment, no? Na sinasabi niya doon na yung kulog, ayun, o yung storm clouds was the one who carried the electricity. So which is naman, parang napatunayan naman din somehow. Kasi kung if you're going to study yung tungkol po sa lightning, basically yung may mga charges, yung clouds. Ayan. Tapos ngayon, na-attract po sila dun sa mga charges na nasa ground o nasa lupa. Kaya yung spark o yung lightning, so it's just a spark lang. Okay? Kumbaga parang lang, yung lightning wala naman talaga yan eh. Parang it's just nagkakaroon lang po ng heavily charged na spark, no? Okay? Kasi dahil lang rin siguro maybe dahil nga sa maraming charges ang involved. Okay? Between the clouds and or particularly po sa mga clouds. Kaya po, yun po. Okay, yung kidlat is just a spark lang po yan. Pero malakas. Okay? Kasi dahil nga po sa maraming charges. So, technically, pag maraming charges, ibig sabihin, mataas po yung amount ng electricity. Or mataas yung amount ng electric current. Tandaan po natin yan, no? Okay. Ngayon, syempre, aside dun sa mga nabanggit na natin kanina, no, yung mag-produce or mag-generate, transmit, and measure when it comes to electrical system, yun nga, dahil nga po dun sa mga naging inventions and naging study about po sa electromagnetic induction, ay mas lumawak po ang field ng electrical engineering.
So papunta po dun sa mga power generation o yung mga power plants. Ayan. And pagdating naman po sa mga transmission systems, particularly po sa grid, ang nagpa-facilitate naman po niyan dito sa atin sa Pilipinas ay ang National Grid Corporation of the Philippines, yung NGCP. Then mga motors, ayan, particularly po yung mga, kung may mga nakikita kayo sa bahay ng mga appliances na gumagamit ng motors, gaya ng ref, refrigerator, ayan, washing machine, ayan, electric fan, ayan, batteries, ayan, of course, syempre, hindi pwedeng mawala sa sirkulasyon yung paggamit mo ng mga batteries, no? Kagaya po sa mga cellphone, ayan, tawag dito, laptop, at sa iba pang mga equipment, no? Ayan, and control systems. So, pag sinabi natin control system kasi, it's more on, parang, more on feedback. Kumbaga parang there's a flow of process. For example, ito kasi na-apply ito sa mga manufacturing company. No, yung nire-regulate nila yung process. So parang pwede nilang pakialaman yung process para po yung maging outcome o yung maging product nila is maging good. Okay? Yan. So yung maging good for let's say kung nagde-deliver sila ng mga products, di ba? Yun. So yun po yung sa control system na sinasabi. So bilang mga syempre bilang electrical engineering student, no? Isa sa mga magandang inaaral po talaga natin is kung paano po yung paggawa ng mga circuit, no? O yung paggawa ng mga devices and systems. No? Particular, syempre kailangan makagawa ka muna ng circuit or ng layout. No? So that's why may mga tayo, 'di ba? May mga laboratory session tayo wherein gagawa po kayo ng mga iba't ibang electrical design para makagawa po kayo ng device or ng system. So, for example, sa layout ng bahay, pwede kayong gumawa ng mga, of course, yung mga lighting layout at saka mga power layout. So, para mag-come up kayo dun sa kung anong mga wires yung gagamitin nyo, anong mga devices or anong mga protection or protective devices ang gagamitin nyo. So, dito po, ayan, gumagamit tayo ng mga conductors, coils, ayan, magnets, batteries, switches, resistors, capacitors, inductors, diodes, and transistors. So, nung before pandemic, no, na-experience nyo na ba na magkaroon ng, let's say, yung may pinagawa sa inyo in relation sa electricity? Yung kumbaga parang, for example, yung sa mga circuit board, yung parang maghihinang, diba yung kunyari sa electronics, ayan, in particular, I don't know kung naka-experience na kayo before, yung pagdating po sa electronics, yung gagawa syempre ng circuit doon sa board, tapos syempre ang gagawin mo ay bubutasan mo, or yung iba may binibili naman na may butas na yung board. Yan, tapos ang gagawin mo, ikakabit mo lang yung mga components kagaya ng resistor, ayan, maghihinang ka, no? Ayan, so gagamit ka ng soldering iron. Ayan. So ayun po, sino po ba naka-experience sa inyo ng ganun? Kunyari yung sa mga maghihinang, kunyari, o gagawa ng mga circuit. Yan, in practical, mga ganun. So, okay. So paano ba magagawa yung mga iba't ibang circuits, no? Basically ay gumagamit po ng mga breadboards or mga prototype circuit boards, no? Particularly po yan sa mga electronics, yung when it comes to PCB. So kung let's say kung nagbabaklas kayo minsan ng mga appliances, no? So makikita niyo naman siguro yung mga iba't ibang circuit boards kung saan nakalagay yung mga components, ayan, naka-connect, ayan. And of course, syempre, para makatulong po dun sa paggawa natin ng mga circuit or layout o ng design, no? So, nandyan po yung AutoCAD o yung computer-aided design, ayan, para mas papadali po yung paggawa po ng mga layouts and yung mga diagrams as well, no? Okay. So, ito po, meron po tayo ditong sample ng breadboard. Ayan. So, dito po, kumbaga parang ginagamit ito, syempre, para dyan po i-test yung mga iba't ibang circuit, no? So actually before the pandemic ay
madalas pong dala ng mga electrical engineering student yan. So kumbaga, kung hindi ka electrical engineering student kung hindi mo alam ang breadboard. So, yun, sayang nga lang dahil hindi tayo nabigyan ng chance sa ngayon na makapag-connect, no? Or para tawag dito, hands-on, no? Pagdating dito sa mga ganitong klaseng course, no? Yan. Okay? So, yan, yung breadboards. Then, we also have the prototype circuit board. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kung halimbawa may project kayo sa electronics, so ang isa sa mga pwede yung puntahan kung walang pandemya is yung RAON. Kung saan pwede kang makahanap doon ng mga iba't ibang gamit, no, pagdating na relation syempre sa electrical at sa electronics engineering. Ayan. So mga madalas nagpupunta doon, mga electrical at saka mga electronics, ECE na mga students, no? Kasi when it comes to project, ayan. So ayan po yan, no. So may mga nakikita po kayo dito mga capacitor, may resistor po dyan, meron dyang diode, ayan, may transistor, ayan, may mga IC, may integrated circuit, ayan, tapos syempre may mga wires na i-connect din. Of course, gagamitan po yan ng soldering iron o yung soldering iron na may kasamang tin o tingga. Ayan. Okay. And then, ito naman, yung pinapakita ko naman ngayon is a circuit module, no, na ginagamit po natin, ginagamit before the pandemic, no, pagdating po sa mga laboratory experiments natin sa circuits, no. So isa ito sa mga modules na ginagamit, no. Kaya kung mapapansin niyo po diyan ay may mga circuit para po sa Kirchhoff's, superposition and Thevenin's. No. So kung mapapansin niyo rin may mga broken lines po diyan kung saan depende po dun sa circuit kung kakapitan o lalagyan po ng wire yung mga broken connections na yan. Okay? Yan. So, ipa-plug-plug po dyan yung mga wires na gagamitin. Yan. So, yan po yung mga usual na mga activities na ginagawa when it comes to practical, no, pagdating po sa electrical engineering. Yan. So, now, we'll now go to the electrical system. So, ano po bang meron sa sa electrical system? Well, hindi mo masasabi na electrical system kung wala pong involvement ng electricity, of course. Ayan. So, basically, pag sinabi mo kasing electrical system, binubuo siya ng mga iba't ibang components, equipment, conductors, that is designed, no, o naka-design sila para mag-supply, okay? Or, mag-supply, mag-transfer, o sabihin natin para mag-deliver or mag-distribute, at utilize, no, the electrical signal. So pwede rin diyan yung pagko-convert. Ayan. So especially dun sa mga kaso ng kunyari sa inyong mga charger ng mga cellphone nyo or laptop nyo. So sinasaksak natin yan dun sa AC. Pero ang ating mga charger, yung particularly yung mga battery ng charger at saka laptop, DC yan eh. Okay? So sa pamamagitan po ng charger, nako-convert po yung AC papuntang DC para magamit natin, no? Magamit pa rin nung laptop at saka ng nung mga PC, nung mga cellphones natin. So ganoon din sa mga solar, basically sa mga solar naman, solar panel. So ang alam natin, syempre, umano din yung araw eh. So and then sa pamamagitan po ng mga stored na electricity coming from that solar panel or coming from the light na na-harvest ng solar panel. So, pwede mo siyang direktang gamitin as DC. DC kasi yun eh, yung galing sa liwanag talaga, diretso. Pero kung gusto mo siyang magamit as AC, so i-convert natin siya into an AC. So, gamit po yung mga inverter naman. Ayan, so, ayun. Then may mga rectifiers kayong narinig na madalas ginagamit sa mga voltage regulator or madalas nagagamit po sa mga tren, particularly sa mga LRT. Ayan, mayroon po silang mga ginagamit na mga rectifier. Kasi basically, yung yung sa linya kasi nung tren, no, yung makikita nyo doon sa may taas, no, yung wire, kung saan tumatawid yung tren or kung saan yung tren nandoon. So, DC po kasi yun.
Okay? Kaya lang mataas nga lang yung voltage. Yan, pagdating kasi doon. Ayan. So, yun po yung ilan sa mga examples po ng mga electrical system. And as well as, syempre, yung pinaka-simple lang, yung meron kang battery, tapos lagyan mo ng wire, no, yung magkabilang dulo ng bahagi ng battery, tapos ikakabit mo lang yung ilaw, no, yung light bulb. Tapos yun na, simpleng electrical system po yun. As long as there is a supply, transfer, and usage of electricity. So, doon natin masasabi na electrical system yun. Okay? O pwede rin po pagdating sa mga space shuttle. Ayan. Well, particularly dito yung mga controls. Ayan. Okay. So, ito po yung mga iba't ibang classifications po ng electrical system. So, number 1, we have the communication system. Then, we also have the computer, control system, power system, signal processing system. Okay, so let's have the communication system. Wherein dito, gumagamit po sila ng nagge-generate, nagta-transmit, and nagdi-distribute ng information. So sabi nga natin, diba, system o yung electrical system, it supplies, transmit, and gumagamit ng electrical signals. So dito, ang ginagamit naman nila is yung information. Okay? So, pagdating sa communication, syempre, ano po yung tatlong elements na kailangan when it comes to communication? Para magawa ng communication, ano po yung mga tatlo yun tatlong elements na meron sa isang communication system? Syempre, una, kailangan ng kailangan. Ito yun There's a sender, receiver, and medium o yung tinatawag din natin transmitter. Ayan, so para ma-deliver yung information o kaya yung signal mula dun sa sender papunta sa receiver. So of course, marami pong klase ng communication system. For example, sa telecommunication, ayan, pagdating sa mga cellular signals, and sa internet. Ayan. Okay? Sa internet. Ayan. O through internet. Ayan. Next is computer system. So dito naman gumagamit sila ng electrical signals para po ma-process yung information. Ayan. So of course, para magamit natin yung mga iba't ibang programs and softwares. Okay? When it comes to computer system. Okay? So dito naman, ano naman mga elements ang kailangan mo? Kailangan mo ng input, output, and the process. Wherein, syempre, ang gumagawa naman ng process is yung CPU, di ba? Central Processing Unit. Okay, so syempre, ang computer system, hindi lang basta involved yan pagdating sa word processing at sa mathematical computations, maski rin syempre dun sa pag-store ng mga data at ng mga information. Ayan. Okay? Next is control system. So, for example, ng mga klase ng control system wherein gumagamit sila ng electrical signals to regulate the process is, for example, sa mga industrial control, like sa mga motor control. Okay? Kasi sa mga motor kasi, or sa mga electrical motor na sinasabi, kailangan kasi, meron silang sinasabi na kailangan i-regulate yung bilis, yung takbo ng mga motor para hindi po siya mag-overspeed. Kumbaga, kailangan hindi muna siya kailangang patakbuhin doon sa kanyang rate, sa kanyang normal na current. Okay? Kasi usually pag mga motors kasi talaga, usually ang starting current niyan, lalo na pag kunyari nagpa-under kayo ng rep, mataas po ang current na pumapasok dyan at the start. Then saka pa lang yan magno-normalize kapag or during the running condition na po. Yan. So yun, gumagamit tayo ng mga iba't ibang controls para po ma-control syempre yung takbo ng motor. So ganun din pagdating po sa mga processing o yung mga nagma-manufacturing, no, yung mga manufacturing company na yung mga dumadaan sa conveyor. Syempre parang nakakontrol yung mga yan. So kailangan ganito dapat yung lumabas doon sa isang procedure. Okay, para po maging effective yung system. Yan. So dito gumagamit sila ng mga sensors,
Ayan, yung pagdating sa mga control system. Ayan. Okay? So maraming ano yan maraming iba't ibang ang klase ng control system, no? Na pwede niyo pong ma-explore. Ayan. Okay? So marami kayong pwedeng ma-explore diyan pagdating po sa mga control system. Ayan. When it comes to the field of automation, ayan, when it comes to dun sa mga ibang mga software na nag-ooperate for controls. Ayan. At kahit sa mga sasakyan, no? Ayan, di ba? Gumagamit sila ng mga ng mga system para po maging effective yung paggamit ng mga sasakyan. Okay? Power system. So, ang power system naman is the one that generates and distributes electric power. So, dito naman, power. Saan naman nanggagaling yung power na nag-generate? Okay? So, basically, meron po kasi itong tatlong parts, no? Or actually, apat eh. So, we have the generation, the transmission, the distribution, and the supply o yung mga consumers. Yan. So, I will show you a typical electric power system. So, magsisimula po ang lahat dito sa may power plants. Yan. Okay? So, yung mga power plants na yan, meron yan, sa pagdating sa power system, may mga, may mga substation sila. Okay? Mula dun sa power plant, ano ba yung mga example ng mga power plants? Particularly, syempre, yung mga coal, ayan, yung mga gas, power plant. Well, meron kaming napuntahan before, yung sa Subic, ayan, meron kasi sila dun, generation company, yung One Subic, ayan. Then, of course, the Bataan Nuclear Power Plant, ayan, so nabigyan kami ng chance na maka-explore kami dun sa loob, ayan, kahit dun sa part na bawal talaga yung tao doon, since hindi naman siya nag-ooperate. So, nakita namin kung paano yung procedure na ginagawa talaga. So, when it comes to dun sa mga power generation. Ayan. So, ayan, gumagamit sila ng mga iba't ibang materials, okay, or sources, para po makapag-generate ng electricity sa pamamagitan naman po ng kanilang mga generators. And then, usually, ang mga voltage po dyan, matataas. Yan, mga kilovolts ang kinakailangan nilang ma-generate. So, para ma-deliver nila sa mga customers. At hindi po pwede na basta-basta, kunyari, galing sa power plant, magtatap ka dun sa yung bahay mo, itatap mo dun sa power plant. So, hindi po pwede. Kasi, mataas po yung voltage na kanilang na-generate. Okay? Kasi hindi lang naman ikaw ang makikinabang, kundi marami ang makikinabang. Okay? So, ngayon, 13.8, usually, mga 13.2, ayan. Then, isi-step up niya po yan. Okay, pag sinabi mo kasing step up, ibig sabihin, iaangat mo yung voltage. Iaangat ang voltage pagdating sa mga transmission tower. So ito, I think, nakakakita naman kayo siguro ng mga ganitong mga transmission tower, no? Kahit sa malayo. Okay, usually sa mga bundok. Ayan, yung tipong walang tao. Okay, dun sa baba. So, usually, mga high voltage na mga transmission, usually mga, dito sa Pilipinas, 230 kilovolts yan. Yan yung mga high voltage transmission. Then, meron pa yung yung transmission kasi meron siyang primary at saka secondary. Doon sa primary, yun yung galing sa power plant. Then, pagdating niya ng secondary, medyo isi-step down niya yan. Step down niya yan hanggang 115. Ayan, kilovolts. Tapos, mula doon sa transmission, dadalhin na po yung power papunta sa distribution. So, pagdating doon sa distribution, isi-step down yon. Magiging mga 34.5, 69 kilovolts, yung mga ganung voltage. So, ano ba yung mga example ng mga nagdi-distribute? Okay, yan yung mga electric cooperatives, Meralco. Okay? Then, mula dun sa Meralco, so meron silang primary din, yung mga 34.5 kilovolts, 69 kilovolts sa kanilang mga substation. Then, para ma-deliver po nila yan sa mga customers nila, nandiyan na po yung secondary distribution. So, doon sa secondary distribution, ito na po siya. Saan natin makikita ang secondary distribution?
sa mga poste ng kuryente. Yan, yung mga makikita yung mga tawag dito, yung mga transformer. Ayan. Okay? Sa mga poste, ayan, makikita nyo sa mga kalsada, sa mga malapit sa inyo. Ayan. Usually, mga 230 volts yan, papunta sa residential. 400 volts papunta sa mga commercial. At sa industrial, depende po kasi dun sa voltage na kailangan nilang gamitin. No? Ayan. So may question po, may kalaban ba ang Meralco? I think ang Meralco is parang, if I'm not mistaken, monopoly pa? Parang monopolyo ata yan eh. Tama ba ako? Oo, parang monopoly yan eh. Monopolyo. Kumbaga pag sinabi mong monopolyo, parang, ano siya, di ba? Yung parang, di ba? Tama ba ako? Ang Miscore kasi, parang, part siya ng ano eh. Part siya ng Meralco eh. Yung ano, yung Miscore. Part siya eh. Parang, parang hindi siya kalaban. Parang ano siya, part siya. Parang subsidiary. Parang ganun yung ano eh. Ano siya eh. Subsidiary. Yun, parang ganun yung ano yan eh. Well, marami kasing subsidiary ang Meralco eh. So, ayan, nandiyan ang Mescore. Ayan, baba. Ayun. Actually, monopoly lang kasi siya eh. Kumbaga wala siyang kalaban. Okay? So, parang talagang siya lang. And then sa mga provinces kasi na hindi naman abot ng Meralco, so nandiyan na po yung mga kooperatiba, no? Yung for example, sa may mga probinsya yan eh. Kunyari sa Tarlac, Tarelco, yung kanilang kooperatiba doon. So, yun yung nagdi-distribute naman nung So dito sa atin sa Metro Manila at saka sa mga nearby provinces, Meralco. Ayan. Okay? So hindi naman po siya kagaya sa tubig na may Manila Water tsaka Maynilad eh. So kumbaga dito ano lang Meralco lang talaga within Metro. Ayan. Okay? Sige po, baka may mga questions po kayo. Ayan. Kaya pala may pumapasok na Mescore sa Meralco. Oo, yes. Sa subsidiary siya eh. So actually yung mga nagtatrabaho sa Mescore, pwede rin silang parang may chance sila mag-work sa Meralco din. Ayan. Okay. Marami kasi ngayon eh, subsidiary. Yan, yung Meralco. Yan po yung Mescore. Ayan. Okay. Yun. Okay. So nga palang ibig sabihin ng Meralco is Manila Electric Railroad and Light Company. So actually, that time, syempre ang focus lang nila is ilaw at saka yung mga railroads. No, yung for example, yung sa PNR, ayan. Yan yung PNR, na kauna-unahang tren na meron tayo dito sa Pilipinas. Ayan. Okay. So, now let's go now to the signal processing system. So dito naman po ay act on electrical signals which represent information. So ito po yung mga nadi-digitalize na mga signals. Kumbaga yung parang sa pamamagitan ng mga signals ay pwede po mag-transfer yan into sound. Ayan, yung mga signals na kagaya po ng sound, images at mga measurements. So kaya nga po, madali nating mabasa kaagad yung sagot sa Calcu. Di ba? Pag nagtatype ka, di ba, lalabas kaagad yung sagot. So that is what we call the signal processing. O sa images, di ba, using your camera, nakakapag-capture ka ng picture, di ba? Ng memories, ng moments, di ba? O sa sound naman. So, syempre, hindi ka makakapagpatugtog, di ba? Like, let's say, sa mga Bluetooth. Ayan, Bluetooth or kahit sa mga gadgets natin. Yun. So, hindi ka makakapag-YouTube. Yan, hindi tayo makakapag-online class. Ayan, kung wala yung mga signal processing system na parang ita-transfer niya yung electrical signal into digital, no? Digital signals.